Gusto niyo po makausap ngayon ay itong si Kagawad Alcantara. Kasi nga po itong apo niyo na anak niya, ayaw niya pong sustento na maayos at 1,000 lang pong binibigay kada buwan. Opo, hindi naman po nasusunod isang buwan po. Binibigay mo 1,000 minsan, kulang na kulang pa. Kaya kami napilitan na dito para maayos na ang pagpadala mo sa kanya. Kung mawala pa ako kawawa ang apo ko. Kasi puro ka pangako sa anak mo. Ang kaya ko lang po, Senator, hanggang 2,000. 2,000 sa katapusan magbibigay ka. Apo, Sa November magkano? 2,000 din po sa every last day of the month po. Nay, awang-awa po ako sa inyo. Sisiguraduhin natin na tutupad siya doon na 2,000 every month. Tapos bibigyan na lang namin po kayo ng puhunan, dagdag puhunan. Salamat po. Tapos yung reporter pupunta po doon, titingnan kung anong pwede ipaayos, bubong, dingding, paayos po namin ano po. Thank you Okay, po. and then yung dagdag puhunan, ngayon po mismo bibigay ko namin sa inyo 25,000. Tapos bigyan na natin ng mga vitamins. Okay po, Idol. Okay? Maraming salamat po. Thank you po. Kahapon lamang, ma'am, no, nakausap niyo mismo si Senator patungkol nga po dito sa kay Kagawad na di umano, meron pong anak sa anak po ninyo na OFW yung yumaon na rin po, pero hindi nagbibigay ng sustento at hinahamon ka pa ng DNA. Pero sa ngayon, Nay, kumusta kayo na yan? Anong nararamdaman ninyo mula nung sumbong kayo kay Senator? Na parang lumuwag pong kalooban ko po talaga. Masaya po ako na natulungan po kami ni Idol Rafi. Pero balikan muna natin, no, itong si Kagawad Andy Alcantara. So, sa pagkakakilala niyo sa kanya, Nay, bago mabuo yung bata, napakilala ba siya sa inyo ni... Hindi po. Hindi. Okay, so kailan niyo lang siya nakilala na, Nay? Nung ano na to, buntis na ang mami niya. Dinala doon dito sa amin. Ngayon, sabi ko, hindi yan binata. Sabi niya, mama, wala asawa. So, nung na-meet nyo, Nay, nung unang pagkakakilala nyo dito kay Kagawad Andy, pag unang kita mo pa lang, nadama mo agad na hindi ito, hindi single yan, may pamilya. Paano nyo naisip, Nay, na parang... Kasi sabi ko, may pamilya ka. Wala na raw. Kaso, iwalay na raw. Nasa abroad daw yung asawa niya, 2 anak niya. Hanggang ngayon, nandun pa sa abroad ng mga pamilya niya. Pero hindi hiwalay. Iwalay daw, sabi niya. Ngayon, bakit po nagkahiwalay sila ni, yung anak nyo po at si Kagawad? Ano pong naging dahilan? Bakit? Dahilan niya po, sabi ng anak ko, mama, pupunta ko doon kay Andy, gawa ng piyesta. Pumunta nga ang anak ko, iniwanan itong bata sa akin. Di pagpunta niya doon, may angkas daw babae yung si Andy. Nag-away sila. Sabi niyang anak ko, mama, may babae si Andy pala, di ko alam. Pero hindi naman pala yung asawa yung nakaangkas. Iba pang babae? Iba pang babae pala. Bakit niloko mo ka akong anak ko? Ngayon, hindi raw nagpapawat ang anak ko. Nagkasakitan nga sila. Ayaw ng anak ko. Ayoko na niya, walayan mo na niya ako. Inuwi sa akin, sinama ni Andy dito sa bahay. Pero hindi po dito, doon kami sa Parian pa. Sabi, nanay, ayaw mang paawatan niya ni Ning, sinasaktan ako ng ganun. Pagdating sa bahay, inagis ng anak ko yung damit niya. Lumayas ka na niya dito. Yun na, nag-away na po talaga. Sabi ko, mag-abroad ka na lang. Kasi ang 4 mong anak, mag-4 na sabi ko, hindi ko na kaya. Matanda na ako. Mag-abroad ka na lang. Sabi ko ng ganun. Para maganda-ganda din ang kinabukasan ng anak mo. Okay. Di pumayag siya. Sige mama, alagaan mo anak ko. O sige, 6 na buwan ito, niwanam. So paano nyo po sila nilaraos everyday, Nay? Ano pong pinagkakakitaan nyo? Po ako minsan, naglalabada ako nung dati. Tapos, ngayon, nag-umpisa ako pagtitinda. Para makaraos ka ako kahit na konting kita, mapakain ko lang itong mga anak niya. Ano yung mga binebenta mong mga pagkain, Nay? Yung pansit, spaghetti, lugaw, sampurado. Okay. So wala kayong katuwang, Nay? Talagang ikaw lang? Po. Kaya ako lumapit ka ako. Parang tulungan niya, para sa anak lang naman niya. Makatapos lang pong anak mo, makapag-aral hanggang college. Yun lang sinabi ko sa kanya. Oo daw, upo. Pagdating, 1,000 lang pinapadala niya. Tapos pag padala siya 1,000, 3 buwan na, wala pa.
Titix ko, hindi siya nasagot. Tatawagan ko, hindi siya nasagot. Samahan muna namin kayo, Nay, no, sa barangay, kausapin si Kagawad para meron tayong malinaw na pag-uusapan kung paano ang sustento niya dito sa Yun nga po ang apo po ninyo. Okay Yun po? ang iniling ko po. Kasi sabi ko, di ko hawak ng sarili ko. Ganito, nagkaano na po, matanda na talaga ako. Di ko pa po hawak na. Kung bigla din ka ako mamatay, kawawang apo ko. Walang makakatulong talaga ka ako. So ngayon kasama natin itong mga apo na inaalagaan ni nanay. At ito po na yung mga naiwan sa inyo ni Ma'am Amor na anak niyo po no, na dati rin OFW. Kuya DK, meron ka na, kayo ba ay nag-uusap ni Papa mo constantly or meron ba kayong komunikasyon? Kailan ang huling nakita mo ang Papa mo, Kuya? Netong nakaraang buwan lang po na pumunta kami ni Mama. Nakita kayo? Opo. Ano, nag-abot ba siya ng tulong? Anong sabi sa iyo, Kuya? Opo. Pagkalabas po namin dun sa may main road po, nag-abot po siyang 500 para daw po pambawi sa pamasahe. Sa akin po, wala na po yung nakaraan. Yung nagpapasalamat pa rin po ako kahit po sa 1,000 nakakapagbigay siya. Pero po, sana po, buwan-buwan po yun. Tapos po, kahit pa paano, nagaganapan niya po yung responsibilidad niya para sa akin lang po. Anong gusto mong sabihin, Kuya, kay Lola Anita na siya talaga ang tumatayong nanay at tatay sa inyo at tinataguyod kayo kahit na matanda na si Lola? Mahabang buhay na lang po. Salamat po. Dahil kahit simulat bata po ay lagi po siya nakasuporta at nakagabay po sa amin lahat. Kahit simula po ngayon na wala na po kami magulang, siya pa rin po yung nagabay sa amin ngayon. Ayun lang po. Napakabait niya po sa akin. Anong gusto mong sabihin kay Lola? Sana po, mabuhay po siyang matagal. Marami pong salamat sa mga ginawa po ni Mama Lola. Si Bebe, may gusto kong sabihin kay Lola. Thank you po, Lola. Hopefully, Nay, lagi kayong malakas. At yun nga, tutulong din po si Senator Nay sa inyo kung ano pa man ang maitulong ni Idol Raffy, especially po sa inyo at syempre sa mga bata po. Kung kayo po talaga yung tatanungin, Nay, ano po talaga yung nais na tulong ninyong matanggap na gusto, suporta ba from Sir Kagawad Andy? Yun na po, sabi ni Rapitor po, 2,000 daw ang kaya niya. Buwan-buwan. Sana mga po, talagang matupad mo yung buwan-buwan. Okay, pero i-confirm ko rin kay Kap. Sir, magkano po ba ang sinasahod po ng ating mga kagawad po? Ang sinasahod talaga ay 11,000. Ngayon, siyempre, yung 11,000, marami pinapayaran namin eh. Kaya sabi nga, 11,000 lang. Talagang 11,000 lang kami. Yung sinasabi ni nanay na hindi ako nagbibigay ng konting tulong. Narito. Gusto niyo pong basahin? Bibigay. Hindi na po. Yan na nga ang sinasabi ko sa Kasi iyo. po, haba po. Oo nga po, teka, Sige po, ganito lang pagsalitahin niyo naman ako. ako Siyempre, dahil ano ko nung sa kayo side ay- namin. nung- Napunta nga kami dito kasi nangangako ka, sinabi ko, hindi po teka nagtanong muna eh. kasi, ayaw ko magpasalita Hindi sa po akin yung eh. tanong, ma'am. Ang hirap Ang sa'yo sabi ay ko, kung magpatapos ang ng sabi, salita. Hindi po tayo kailangan magtalo. Oh, Sinasabi hindi ko nga. lang, wala nga ako kalaban-laban. Hindi, sige, para malinaw, sir, kailan ka huling nagbigay? Nung isang buwan, magkano ang tanggap mo? August 30. 1,500? 1,500. Sabi mo nga 2,000 papadala mo. Pinangako mo. Ma'am, ano Ha? po yun? Okay, August. Sige, sir, nandun na tayo. August ang huling bigay. So, anong... Ito po yun, ma'am. So, Hindi po sila makontak. Oh, sinungaling ka talaga. sinungaling. Nandito sa cellphone ko, tawag kami ng tawag Di ba, sa'yo. Rico? Text Di ba, ng Rico text na? kami. Kayo, hindi ka talaga nasagot. Kaya kami napilitan na. 3 beses na ginagawa mo sa amin yan. Papadala ka ng 1,000. 3 buwan bago ka magpadala kung nagaling na kami dito. Nangingi nga akong pamasahe sa'yo. Wala kang pera. Totoo yung Kap. Ayaw kami papasukin dito sa'yo. at ako, actually, ito ang first time na nagkaharap kayo dito Opo. kay Kap. Tama po? Opo. Bakit Kasi po hindi sabi kayo ko sana, nagsasettle dapat sana noon, dito? Magharap tayo para maganda ang usapan Yung natin. 456 ba? Ayaw niya. Kinakausap kami doon sa side ng kalsada sa galing sa kanila. Ayaw kami pakita sa iyo, ha? So, ito yung unang pagkakataon, Kap, na nagkaharap kayo Opo, dito. ngayon ko lang pa nakaharap sa kapitan. Ang ibig ko sabihin sa kanya noon, magharap tayo para maganda ang bigayan.
Di ba po? Ang sinasabi niya kasi, sir, kayo ang may ayaw na ayaw niyong papasukin daw sila dito. Hindi. Ito ikaw. Kung talagang ayaw ko talaga at gusto mo talaga ako kasuhan, wala akong karapatang pigilan ka. Bakit nakapunta ka sa senator? Wala kami sinasabing kakasuhan ko po. Ang inihiling ko po sa iyo, teka muna kasi, pagsasalita ko, agawin mo. Ayaw mo ako pagsalitain. Ngayon, kami po, lumapit kami po, ilan taon ng anak ko na namatay bago niya nalaman. Ngayon, sabi ko sa inyo, sabi niya, nagulat siya. Hindi, pwede pa tayo mag-usap sa barangay. Wag na, dito na pag-uusapan na natin mga ayos. So, sige, pumayag po ako. Ang sabi niya, isang buwan magbibigay daw. Anayin ako, Andy, baka pwede mong tulungan itong anak mo na patapusin mo pag-aral. Sabi ko sa kanya. Anong number mo? Ngayon, Ginagamit na 4-5. sabi niya, oo, magbibigay siya ng 1,000 buwan-buwan. Pagkakatapos ng 1 buwan, magpapadala nga siya. Ilang buwan, 2 buwan bago siya magpadala. Nagtitik sa amin sa kanya, natawa kami. Hindi niya sinasagot. Sabi, walang signal, ganito. Pag kami napunta dito. Hindi kami niya kinakausap dito sa kalsada. Ngayon, sabi ko naman sa kanya, bakit nga dito? Ba't di kayo nakadiretso kay Kap, ma'am? Or kay Vauci para ano? Hindi nga kami niya pinapatuloy talaga dito. So ayaw Inayakan kayong... niya kami agad doon sa kalsada. Parang pinipigilan kayong Opo. dito, makapunta. Ano Ganun ba? kasi ang asawa ko, pwede mo ba namang para naman na bastos? Pwede naman kung alam mong ayaw kang patuloy na isang tao na may kukomplike ka, di ba nasa po dapat pumunta? Kay kapitan po, dapat. Barangay po. nasa kapitan Saan ba dapat, sir? Magkaharap tayo sa Opo, ngayon kapitan. po. Noon pa, ma'am. Ma'am, may nangingibabaw na kasinungaling po ko talaga. Kaya lang hindi na po natin pahabain. Andito Hindi, kaya nga sir, ano ba yung kasinungalingan para malaman natin lahat? Kung gusto nyo, ipamukha nyo kay nanay, ano ba, nagsisinungaling ba si nanay? Para malaman ni nanay. Malaman din po namin, nagsisinungaling ba si nanay? Para kung siya'y nagsisinungaling lang, wag na nating tulungan. Ang sabi naman po sa akin, ma'am, ni Secretary, kung bibigyan niyo ako pahintult, para po maging magkaroon ng agreement dito, so bibigay ko na lang po number namin ni Cap. Mamaya po, pag kami tayo, pababasa ko na lang po. May buwan. Pag po nakaliban isang buwan, kasi busy rin, may binabayaran din ako, dinodoble ko. Kasi sir, ang point natin dito, muna, first and foremost, is if ina-acknowledge mo ba yung batang anak mo? Opo, inamin ko na Tama? po. Ako yung Okay, ma'am, sige. umuupo na lang ako, umuupo kahapon. Kasi nga hindi ko na may depensa sa sarili ko. Hindi, kaya nga sir, tinatanong ka namin sir ina-acknowledge mo ba yung bata na anak mo siya? Kasi if hindi, di mag-DNA tayo sir. Ano po sinagot ko sa kahapon kay Senator? Opo. Opo. Okay, so opo. Na-acknowledge niyo siya sir. Opo. Okay. Umupo. Kasi nga po, wala naman ako laban eh. Kahit ano paliwanag ko, opo na lang sasagot. Kaya nga sir, ano nga po? Kaya nga sinasagot ko po kayo, opo. Ay, kung sa live nga po, sumagot ako ng opo. Ngayon pa ako hindi Kasi baka sabihin nyo, sir, na wala ka na namang magawa, kaya umuoo ka ngayon. Kaya nga kami, sir, nandito, hindi tayo live, ha? Pwede kahit hanggang magdamag tayo dito, sir, walang problema. Ang akin naman, siguro mga after 4 years na lang po ako magde-demand kung ano man ang problema dito. Anong 4 years po? Halimbawa po, balang araw, kasi bata pa po yan eh. Hindi naman ako pwede magsalita kasi minor po yan. Pagdating po ng araw, pag siya talagang ano na siya, yung kanyang hubog na, saka ko na lang siya kakausapin. Na bakit nagkaganon, basta ako na lang po mag-ano. Pero sa ngayon, Ano pong ibig nyo pong sabihin? So, up until still point, hindi nyo po siya ina-acknowledge na anak. bakit po tayo kailangan bakit yung dapat ipatulpo samantalang nagkakausap ka ngayon? O, sagutin mo, Nay. Bakit ka daw Ito po. Kaya ilang beses na kami pumunta dito sa kanya. Ito mga tip ko sa kanya, 3 buwan siya bago magpadala 1,000. Ang tanong ko sa kanya, nangako ka 1,000 isang buwan, di ba po? Pag hindi siya nagpapadala mga 2 buwan na, titest ko siya, tinatawag ko siya. Hindi niya sinasagot. Ito po. Sige. So, sabi mo, Ngayon Nay, po. sabi mo kanina, Nay, August, siya huling nagpadala ngayong Oo, taon. yung nga, ito Okay. ako. So, meron kang proof na nagpadala siya ng August, di ba? So, ngayon, ang tanong na lang natin, sir, kung August ka, ina-acknowledge naman ni nanay, so, ibig sabihin, nung September, hindi siya So, yun ang pakita mo, sir, kung meron kang padala ng September, October. Opo, tama siya. Pinadala ko siya na 1,500 at may bibili. Okay. Pero yung sinasabi po niya sa inyo na hindi ako nagpapadala. Ari ma'am. Wala kami sinabi hindi ka nagpapadala. Ang amin, nangako ka buwan-buwan magpapadala, 1 buwan 1,000. Hindi ka nagpapadala sa amin ng kada buwan. Kada hindi ka nagpapadala, tinitext ko na tinatawagan. Hindi siya nasagot. Kaya kami napunta dito. Napipilitan ko. Okay. So, sabihin natin na ngayong taon, 2025,
'di ba, August. So simulan natin ngayon taon. Para malinaw. 2025, January nagpadala ba si sir? December sila ang padala. Oh, December. 5,000. Okay, at least malaki-laki 'yon. Oh, December, sige. January nagpadala ba? O sa December nagpadala, January, Wala. February, Wala. March, Wala. April, Wala. May. May nagpadala siya. Okay, May, June, Wala. July, Wala rin. August. Ayun. Yun na yung huli. Yun na. Okay, so ang pagkakaintindi ko sir, ang sinasabi ni nanay, nagpapadala ka, kaso yun hindi nga tuloy-tuloy dahil ang pangako niya nga ni sir is buwan-buwan. Okay. Bumbun. Paano makabuan-buan? Yung sino ba ang katransaksyon niya? Ikaw? O ikaw na mismo tatanungin ko, kuya. Buwan-buwan bang para manggaling sa'yo mismo, nagpapadala ba si... Diba, dinodoble ko? Susunod. Opo. Sige, Ano ikaw po? ang mag-explain, kuya. Kasi ikaw ang nakaka-receive, ikaw ang katransaksyon ng papa mo. Ano po, nalipas po ng ilang buwan bago po siya magpadala. Okay. Mga 1 buwan po o 2 buwan bago po siya magpadala. Ang pinopoint ko lang, ma'am, sablay sa kanyang mga sinasabi no na. So, ibig sabihin nyo, sir, wait lang. So, ibig sabihin nyo, nung January, February, March, April, nagpadala kayo. 4 months na yun, buo. So, ibig sabihin, hindi na... Wait lang po. So, ibig sabihin, kuya, hindi mo na-claim yung 4 na buwan na sinasabi niya na nagpadala siya? Meron, ma'am. Pero kasi, sir, lahat ng reference number na sinasend mo dito, pare-parehas. Ma'am, isa lang po kasi pinagpapahulugan ko, ma'am. Oh, ayan. At isa tindahan, itong mga ito, ma'am, ayan. Hindi, di ba kada transaction, iba-iba ang reference number dapat? Pero yung reference number mo dito, sir, pare-parehas. Ma'am, kasi ma'am, ayan po, ma'am, ay inuhulog ko dito baga sa baba. Hindi nga, sir. Opo. Pero lahat po ng transaction, sir, GCash ba to? Kasi kung Opo, kahit ma'am, any... GCash, ma'am, GCash. Yes, sir. Any transaction, sir, pag magpapadala ka, iba po yung reference number. Let's say, ma'am. kasi dito, sir, pare-parehas yung reference Tama number po mo. kayo. Kasi makita nyo, may reply naman siya. Kaya nga. Hindi, meron ka nga... Na-receive na raw po Oo nga, niya. may pinadala ka ng 1K, sir. Ito naman, nakikita ko 1K. It's just that, yung reference number na pinadala mong 3 beses, pare-parehas. So, ngayon, si kuya, nasa na po reference number? Papa, saan na po yung Ayun reference po. number? Meron ka ba na claim mo yung yung last? Pag kinukuha nila, Ha? Sinusulat lang niya. So, ano yung huli mong nasulat na reference number mo? Para makita natin, kasi etong pinapakita ni sir dito, Sa August lang lang. etong pinapakita po kasi ni sir dito na reference number is pare-parehas, 3. So, syempre, 3 pare-parehas na reference number po ito. Okay po siya dyan, di ba? Okay, nakuha ko na po lahat po. Ayan. Hindi, kaya nga sir, ang point ko po is, pag reference number po, dapat iba-iba. Ganito na lang po. Pag-usapan naman po lahat. Senator, hindi na nga po masyadong umimik. Umuo na lang ako na umuo. So, yung pinangako ko naman kay Senator, naman ang dapat nating sundin. Yun ang Ayun po maganda, ating yan. Ma'am, maganda rin po. Wala naman po problema kung tutusin eh. Kumbaga, isinasaloob ko na lang. So, ganito na lang po. Ipinalalagay ko po kay Kapitan, yung number namin pareho. Nung bata. Para sa kanya ka na... Sila po ko mga. Pag hindi ako nagpadala, kontakin nila yan. Dahil lahat ho ng hulog ko, ipakikita ko kay Kap. Okay, mas maganda yun, Mas Kap. maganda po. Siguro, sir, I suggest din namin, sir, no? Instead of reference number, sir, mas maganda, kahit picturean na lang siguro or screenshot na napadala kasi mas maganda yung resibo. Kasi sir, kahit at least kung magharapan man kayo sa korte, dumating sa ganung point, meron kayong resibo talaga na, 'di ba? Ngayon po, kung napakita ko na kay Kap at hindi na na-receive, hindi ko nakasalanan, di kay Charma sila magreklamo. Ganun na lang po. Pero make sure, sir, na iba-iba ang reference number natin, ha? Kasi kada transaction, sabi ko nga po, iba-ibang reference number. Kasi dun sa pinakita nyo, pare-parehas. Number ng kapitan namin. Okay. Kaya pakatambig yata habang ako'y malakas pa, sige. Ayun na lang. So, Hindi, saka ano naman, sir, sa amin naman, hindi lang naman po ito charity na parang tulong. Kumbaga, anak mo pa rin siya. So, Ma'am, opo. responsibilidad. Sabi tulong mo para sa bata. isa lang, Sinasabi granting. mo pa kung Ikaw, saan ako ma'am, makarating. ako may pinag-aralan. Siguro na-obserba mo ang May kanya. pinag-aralan ka pala eh. Alam mo ba yan? Nararamdaman nyo yung since na nagpunta sa inyo until, di ba? Ako po, no comment na. Ang masasabi ko lang po, pinagpapasa Diyos ko na. Ano po bang dapat naming maramdaman Ano kay ibig nanay? sabihin? Kaya ganito na. No, Dapat naming maramdaman. Diba? Diyos mo ako, kung mamakadya ko, ano? kasi, ma'am, ito lang po para po matapos na. Hirap mo ko talaga kausap. Ano ba yung gusto mo, sir, na madiskubre namin? Nanggaling na sa'yo. Ito lang masasabi ko. Siguro naman na bilang paggalang sa aming kapitan at lalo na kay Senator, ito lang naman masasabi ko. Pinagpapasa Diyos ka na lang. Ngayon po, kung yung mga sinasabi nila na ewan ko kung sinong sisinungaling,
pinagpapasayos ko na lang. Una, may ebidensya po ako. Pangalawa, nasa bata na yan. Ikaw, may papayo ko sa iyo. Magiging tatay ka din. Huwag kang magiging sinungaling. Tandaan mo. Mag-aral ka mabuti, magbait ka, at hanggang sa paglaki mo, huwag kang magiging sinungaling. Ayun lang po. Bakit tinuturo sinungaling? Sa October 31 po, mag-start na. Padala kayo ng 2,000. And then, November, hanggang nga po daw makapagtapos po ng pag-aaral. Kami papangako, wag ako maghuhulog. Papakita ko kay Kapitan. Barisiban yun, hindi. Edi, dito na sila pumunta. Okay. Napalino po nun. If ever din, para na nandun din po, update nyo kami ma'am pag na-receive nyo po. Okay, Kap? Pati kami mag-monitor. So ngayon sir, etong 2,000 is tuloy-tuloy na po ito, lalo na habang nag-aaral yung bata. Okay po sir? Hanggat sabot na makakaya ko. Yes, yan ang magandang nabanggit nyo. Ano naman po, ano naman ang ating ruling sa Bausi eh. Hanggat kaya ko pa, at ako'y, paano ko wala na ako sa serbisyo? At may AIDS. Sana po, napaliwanag kasi meron ko sa pay. Si nanay, mas matanda na yan sa inyo eh. So, siya rin po, kaya po siya nag-reach out sa amin at para ma-reach out po namin kayo dahil hindi niya na rin nga kaya dahil nga matanda na siya. So, ang gusto lang naman niya, sir, is a little support from you na matulungan niyo po siya. So, ngayon, kung matutulungan niyo siya hanggat kaya niyo pa, that's good. Wag naman sana to the point na kahit wala na kayo sa serbisyo, hindi nyo pa rin, di ba? Kasi si nanay naman, kahit anong trabaho, pinapasok pa rin niya para masustentuhan. Sabi ko, hanggat kaya ko, bakit baga hindi tulungan? So, Nay, last na. Ito, wala nang samaan ng loob. Gusto namin na lalabas tayo dito na magaan yung natin. Yun naman laging goal ni Sir Raffy. Kung kayang pag-ayusin. Kung hindi, edi itaas natin sa level ng mas mataas. Pero as much as nandito tayo, at least naging maganda yung pag-uusap. And thankfully kay Sir Kagawad, humarap siya sa atin ng maayos right now kahit papano. May gusto kong sabihin sa kanya. Pasalamat ako ngayon kasi nakaharap mo kami kay Kapitan, kay Secretary. Tapos nandito po kayo. Yun ang aking pasalamat. Kasi kung nagawa din mo talaga yan, hindi mangyayari talaga to. Kung sinunod mo ako, buwan-buwan ka pa dapat magpadala. Alam mo na yun, buwan-buwan ka papadala. Isipin mo, ay papadalan ko na itong anak ko doon. Huwag mo na kaming intayin na magtitext pa sa'yo, magtatawag sa'yo. Yan ang sinamanlo po sa kanya. Kaya kami napilitan ako doon kay Tulpo. Tapos parang maganda na po ang ng takbo ng anak niya. Mawala man po ako, maalala din ako ng apo ko. May ginapagawa ng paraan ng mama ko, lola ko, na ganitong ginawa sa akin ng tatay, na nasustentuhan ako. Kaya maraming salamat, yun lang ang akin. Salamat pa rin po sa salamat po dahil di niyo po tinakasan yung responsibilidad niyo po para sa akin. Huwag po kayong mag-alala pa. Pag ako po ay nakatapos ng kolehiyo, di naman po kayo mawawala sa akin dahil may utang na loob pa rin po akong tinatanaw para sa inyo. Ayun lang po. Salamat po. So, anytime na feeling nyo is mayroon pa kayong gustong idulog kay Kap, feel free pumunta kayo dito or kontakin nyo kami, ma'am. May number naman po kayo. And sabi ko nga, kung ano pa ba nang maitulong pa ni Senator, especially sa mga apo po ninyo, tutulong po si Sir Raffy. Ang napagkasunduan ng dalawang panig ang pagsusustento ng halagang 2,000 kada buwan at habang nag-aaral ang batang si Alcantara na magsisimula ng October 31, 2025 at ito ay papadala sa GCash. So, ito po ay lalagdaan and hopefully po, ang advice na po namin nila Senator Sir Andy ay masunod po at sa amin naman ay matulungan po yung anak po ninyo na at least makapagtapos po ng pag-aaral. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan, di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaan. Ngayon naman po, dadako naman po tayo sa pangalawa pong pangako ni Senator Raffy at nabanggit po niyo sa inyo mismo, Nay, na siya po ay mag-aabot ng tulong, pampuhunan po ninyo. So yung sa pansit, spaghetti, palabok, sopas, magkano usually ang puhunan mo doon, Nay? Magkano ang, syempre, ingredients, mga... Nasa 2K din po. 2,000 po. Okay. Tapos sa 2,000, magkano ang tutubuin mo doon, Nay? Minsan 300. Pag naubos po talaga time na
kulang-kulang 500. Hawak ko na po, Nay, yung pinangako ni Senator Raffy na 25,000 po para po meron kayong pampuhunan, and kung meron pa kayong gusto pang maidagdag, Nay, na mailako nyo pa po dito po sa inyo para po meron kayong pang araw-araw ng mga bata. Ito, Nay, 25,000 po from Senator Idol Raffy Tulfo. Maraming salamat po. Pag-iingatan ko po itong puhunan. Papalaguin ko rin po. At syempre, Nay, maliban dyan, kanina namili na rin tayo, no? Ito yung mga gamot, Nay, no? Na kailangan po ninyo, at yan ang mga vitamins, at binili na rin po natin, no? At yun nga, Nay, kung meron pa kayong mga kailangan pa na gamutan, sabihan nyo lang din po kami. Thank you po, Idol Raffy, na magkaroon po ako ng puhunan ng malaki po. Maraming salamat po. Natutuwa po ako na nakalapit po ako sa inyo. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo, ika'y sandalan. Isa po sa naipangako pa ni Senator na nabanggit nyo, lagi daw kayong inuulan at tumutulo daw po itong bubong ninyo, Nay. Tama po? Gano'n na po katagal yan, Nay? 2010. Ngayon po, mga baga 2015, talagang sadya na po na ulan yan. Tapos yun nga, kaya nasisirang pintuan ko, nababasa ng ulan. Minsan nangat-ngat nga ng aso, kaya yung butas-butas ang pintuan ko. Doon po sa tinutulugan namin talaga, hindi kami makatulog talagang. Hinabot po tamang baha hanggang dito din sa may buko namin ng tubig. Dahil lang sa ulan, Nay, na pumapasok sa kwarto ninyo. Opo, kaya hindi kami makatulog nga doon. Nakita naman natin, no, yung sitwasyon ninyo at talaga namang kumbaga kailangan ng palitan yung mga bubong ninyo, Nay. So, wish granted, Nay. Si Senator na po ang bahala. So, papapalitan po niya yung inyong bubong para po maging bago na at hindi na kayo pasukin ng tubig sa tuwing uulan po. Okay ba yun, Nay? Okay lang po. Maraming salamat po, Idol. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo, ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Raffy Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong
pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan, upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yun lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat. Okay, so ito na, Nanay Anita. Finally po, natapos na po ang bubong ninyo na pinangako ni Senator Raffy. At syempre, maliban dyan, binonusan na rin po, pinaayos na rin niya na yung lababo ninyo. At syempre, pati po yung pinto na nung nakaraan ay talagang sira-sira, pero ngayon bagong-bago na makikita natin. So, Nay, anong masasabi ninyo? Anong nararamdaman ninyo ngayon na kumbaga parang ikaw na ang may pinakamagandang bubong ngayon dito sa mga kabahayan dito na yan? Masaya po ako si Raffy. Talagang ito pong ano ko. Naiyak talaga ako kasi nasaya ako talaga kung dahil sa inyo hindi magagawa itong bahay ko. Maraming salamat po. Masaya po ako. Maaliwalas na rin tingnan, lalo na itong sa harapan din po ng bahay nyo na. Kung i-compare natin before, napakaganda na talaga ngayon. So, syempre tanongin din natin mga apo ninyo na syempre sila ang talagang naging instrumento or naging inspirasyon nyo, Nay, sa paglapit kay Senator. Pwede kayo, anong gusto mong sabihin kay Senator at napakaganda na ng bahay ninyo? Ano po, maraming salamat po dahil po di na po kami mangangamba kapag tuwing malakas yung ulan. Panatag na po yung tulog. Maraming salamat po at nagawa na po yung bahay namin. Maganda ba yung bago niyong bubong? Ganda po. Opo, maganda po. Maraming salamat po kay Sir Raffy Tulfo. So, Nay, lalo na ngayon tag-ulan na, hindi na kayo ulit mababagyo or matutuluan ng ulan. Safe na po kayo ng mga apo nyo, Nay. And again, kami po ay nagpapasalamat sa tiwala po na binigay nyo sa programa. And God bless you, Nay. Ganda na po ng bahay ninyo. Thank you po. Talagang utang na loob ko po sa inyo po. Napagawa ng bahay ko. Talagang hindi ko masana magagawa to talaga. Again, dun sa sustento ni Kagawad, monitor lang natin tuloy-tuloy na, no? Kung last time po, nakapag-abot si Kagawad, tama po na, Kuya, no? Meron tayong, na-receive niyo po yung 2,000. 2,000 po. Maganda yon, at least kumbaga natututo na si Kagawad magsustento kay Kuya DK. Sana maging tuloy-tuloy na po ito at patuloy rin po nating i-monitor yan sa programa ni Senator. Okay, Nay? Say God bless, Nay, and congratulations sa bago niyo pong bahay at bagong bubong at brand new po na look ng inyong bahay na yun sa tulong ni Senator Raffy. Si Raffy po, maraming salamat po. Nagawa na pong pintuan, bubong ko po, lababo po. Tapos po yung sa tatay ni DK, maraming salamat po na aksyonan po nyo agad. Thank you po. Maganda po ang pamasko nyo po sa amin. Mabuhay ka po. Marami po kayo matutulungan po si Raffy. Thank you po. Salamat sa'yo, Idol